Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Magandang hapon, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro para sa isa na namang episode ng inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Siyempre, magandang hapon din, Miss Sharon. Gaya na nga ng iyong nabanggit, no? Patuloy pa rin tayong napakikinggan ng ating programa. Sa Radio Magazine, tuwing Biyernes po yan, alauna hanggang 2:00 ng hapon. Nalito ako doon. At meron din tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Tuwing Sabado naman po yan, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Correct. At mapapanood rin ang TNK sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 hanggang 49 sa For the Box. At syempre, Miss Sharon, talagang integrated to, no? Naka-livestream din tayo sa Facebook page ng PCW at Radio Magazine. Kaya muli, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-TNK. Ayan. Kumusta, Miss Honey? Mahaba ang ating araw. Ang mga araw kasi nga sobrang, alam mo nga, 5 AM nagigising ako. Wow. Mayroon ng ilaw na, may ilaw na. Ilaw na. Maliwanag na, in other words, no? Kasi nga po ay May na, 'di ba? Usually yung summer humahaba. And pag lumabas ka ng 6 PM sa gabi, ay pa rin? Maliwanag pa rin. Ayan. Tsaka, mahaba talaga yung buwan ng Mayo. 31 days. Diba? Isa yan sa 7 months na may 31 days tayo. Kaya naman, dahil mahaba yung May, marami rin tayo talagang mga ino-observe, mga sineselebrate tuwing buwan ng Mayo. Ayan. May ginugunita tayo. May isa pa ulit pahabol na ginugunita tayong pagdiriwang ngayong buwan ng Mayo, Miss Sharon. Mayroon pa ba tayong hindi na i-feature? Meron pa. Ayan. Meron pa rin, Miss Sharon, no? At tatalakayin nga natin yan ngayong hapon. Yung tinatawag na Volunteerism Month. Yes. Na idineklara po, no, tuwing buwan ng Mayo sa bisa ng Presidential Proclamation 1778 Series of 2009. Para bigyang linaw ito, lalo na para sa ating mga ka-TNK, ano ba ang ibig sabihin ng Volunteerism Month? Ayan. At ayon sa ating research. Ayan. Sabi nga ng Presidential Proclamation number 1778 sa panig ng pamahalaan, kailangan nating mamuhay ayon sa ating kakayahan at magpatakbo ng pamahalaang matipid at mahusay. Kasama dito, syempre, yung continued fiscal prudence o patuloy na pag-iingat sa pananalapi, no? Yung efforts din natin towards a balanced budget at pag-invest sa mga pangunahing programa para sa ating mga kababayan. Sa panig naman ng mga mamamayan, no, yung mga citizens natin, kasama dyan ang ating mga ka-TNK, itong pagkakataon para ituon ang ating atensyon sa ating mga pamilya, komunidad, at magsimula nung tinatawag na New Era of Volunteerism at Community Spirit. Ibig palang sabihin, pagdating sa volunteerismo, ay dapat katuwang din ng gobyerno ang mga mamamayan. Totoo naman yan. Pati siguro ang mga religious at civic groups, correct, at mga NGOs para meron tayong coordinated volunteer activities bilang isang bansa para nga dyan sa new era o new era of volunteerism of community spirit. I think so, Miss Sharon, no? Kaya
kaya naman, dahil volunteerism at dapat sama-sama tayong lahat, tanungin din natin yung ating mga ka-TNK tungkol dyan sa pamamagitan po ng ating hashtag Say sa TNK Question for the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Kaya nga mga ka-TNK, ito po yung ating question for the week. Bilang Pilipino, paano natin sisimulan ang new era of volunteerism sa ating sariling komunidad? Comment lang po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-4814. Ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin natin po mamaya ang inyong mga comments o yung say ninyo sa ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ayan, makasali na nga po kayo sa ating talakayan dahil dito nga po sa TNK, lahat tayo ay may say. Correct ka dyan. May rhyming yun, may Sharon, no? At dahil nga may kinalaman sa volunteerism, ang episode natin ngayong hapon, may makakasama tayo ngayong dito mismo sa studio, no? Live na live. Sino siya? Batang-bata. Malalaman natin yan sa pagbabalik po ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Komplikado man ay laging positibo, natanaw ang makabuluhang pag
nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Okay, para po sa ating episode ngayong hapon, hindi lang natin mapapakinggan ang tinig ng isang kababaihan. Makakasama pa natin siya live na live po. Hindi po sa Zoom, dito po sa ating studio, mga ka-TNK. Let us welcome Miss Janiel Pantua, Associate Director ng Partner Relations mula sa I Volunteer Philippines. Yeah. Magandang hapon, Miss Janiel. Good afternoon po. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Ayan. Talagang batang-bata siya, no? Cute. Yan, mga volunteers natin. Bago ka muna, napag-alaman natin na 28 years old lang siya. No, Yes po. Pero very active. Yes. sa Tsaka ano na siya, volunteers. associate director. Talagang director, nasa level na ng director. No? Okay, Yan. welcome po. Yan. Welcome sa ating episode, Janiel. Ang pinamagatan nga natin itong Tara, Volunteer Tayo. Yan. Based sa aming research, no, nagsimula pala yung organization ninyo, yung I Volunteer Philippines, noong taong 2009. Sakto, no? Ito rin pala yung dineclare yung proclamation para sa Volunteerism Month. Pero ang pinagmulan pala nito, yung after nung Typhoon Ondoy. So, can you take us down the memory lane? Very quickly lang siguro para magka-idea mga ka-TNK natin. Bakit at paano po nasimulan itong I Volunteer Philippines? Yes, tama po kayo. So, parang si I Volunteer Philippines, nagsimula siya nung Ondoy. Yung founders po namin ay mga tech people. So, nung time po na yun, maraming gustong mag-volunteer. Pero yung may mga malalaking organization katulad ng GMA at saka ABS-CBN Foundation na merong media coverage, meron silang channels to promote their own volunteer activities, mabilis silang napupuno. Pero meron ding smaller NGOs na kailangan din nila ng mga volunteers at importante din naman po yung ginagawa nila na nahihirapan sila magkaroon ng mga volunteers din. So naisip nila, bakit hindi natin lagyan ng bridge yung mga volunteers na gusto mag-volunteer at yung mga NGO partners na gusto nilang magkaroon ng volunteer at nangangailangan din sila ng volunteer. So doon po nagsimula yung website na ivolunteer.com.ph. Kung saan yung mga NGO partners natin, pwede tayong mag-publish doon ng mga volunteering opportunities. Tapos, doon naman, pwedeng pumunta yung mga, kahit sino lang po, na mga regular Filipino, kahit hindi Filipino, kung sino po yung interested na mag-volunteer. So ngayon, ano na yung mga programa ng I Volunteer Philippines? And ilan po kayo ilang staff or ilang meron kayo na sa buong I Volunteer office nyo? Sa I Volunteer Philippines po, meron kaming more or less 40 staff.
Okay, at ayun nga po, ano yung mga programs ng I Volunteer Philippines? Sa ngayon. Sa ngayon po. So, unang-una, yung platform po namin, yung website. So, isa po to sa mga core na parang binibigay naming service para sa mga gusto mag-volunteer. Meron din po kaming mga volunteer education programs, catering different type of volunteers. May mga baguhan pa sa pag-volunteer. So yung mga hindi pa nakakaranas mag-volunteer, gusto nila malaman kung paano ba magsimula. Meron kaming Start Your Adventure. Meron naman kaming programa naman para dun sa nakapagsimula na pero gusto nila malaman kung ano ba yung advokasya nila, yun yung destinasyon. Meron din naman kaming programa para naman sa mas seasoned na volunteers, yung Social Innovation Challenge. Bukod po dyan, nakikipag-partner kami sa iba't ibang mga private institutions. Minamatch po din namin sila sa mga NGOs na nagmamatch din sa kanilang advocacies. Nakikipag-partners din po kami sa mga school para ipalaganap naman sa kabataan yung volunteerismo. Ayun. So, tingnan naman natin, Miss Janiel, no, yung bigger picture. So, we talked about I Volunteer Philippines. Sa inyong opinion, ano po yung kahalagahan talaga ng volunteerism? Mainly dito sa Philippines, no, sa bansa natin. Tapos, may ano yung contribution nito dun sa overall national development? So, si volunteerism, importante po siya sa participatory development. So, ibig sabihin po nito, hindi lang tayo umaasa sa gobyerno o sa mga malalaking institusyon para makita yung pagbabago na gusto natin makita sa ating society. So, tayo mismo, even as regular Filipinos, even as Filipinos in our own community, pwede tayong magsimula na gawin or mag-participate sa mga pagbabago na gusto nating makita sa ating community. Bali, dumadaan po ba ng training? Kunyari ako, gusto kong volunteer. Iko-contact ko yung I Volunteer. Gusto ko pong mag-volunteer. Dumadaan ba siya sa training? Kunyari, kung ano yung, saan nyo po ako ilalagay? So, depende po yun sa inyo. So, isa po sa mga features ng aming website is meron tayong skills matching. Ayun. Pero si skills matching, nagsisimula po siya sa inyo kasi makikita nyo doon kung ano ba yung kailangan ng isang NGO sa isang volunteer activity. So, let's say for example, kailangan nila ng tutor. Kayo, meron kayong passion sa pagtuturo or isa kayong guro na gusto mag-ambag pa sa outside sa inyong trabaho. So, pwede nyong i-skill match yung sarili nyo sa mga available na mga volunteer opportunities sa aming website. So, pwede din naman po na maging volunteer mismo ng mismong organisasyon namin na I Volunteer Philippines. So, pagka sa amin naman, tamang-tama, meron po kaming opening ngayon. May mga pinost po kami, open kami na for staff. So, pero po doon dumadaan muna sa internship. Yes. So, from the internship, doon isi-skill match din po namin. Nakikilalanin namin from the interview kung sino ba itong gustong mag-volunteer. Tapos titignan namin alin ba sa mga programa sa loob ng aming organisasyon ang mag-aakma sa kanilang skill set. Tapos after po nun, kapag pumasa sila sa internship, saka sila magiging staff. Ayun. Tapos, dugtong lang doon sa kanina, no? Yung kasi sabi mo, ibang match yung skill set, no? So, wala ring pinipili na age. So, pwede from mga youth to mga retired employees na naghahanap ng pagkakaabalahan. Senior citizen. Yes po, wala pong pinipili. As long as kaya nila yung mga hinahanap. As long as kaya po. Sa I Volunteer Philippines, meron kami from student to retired employees na. Kayo po, bilang volunteer, before, siguro, naging volunteer bago kayo. Ka naging associate director. Ano yung pinaka-challenging at pinaka-fulfilling na at pinaka-unforgettable na experience nyo po bilang volunteer sa I Volunteer Philippines? Lalo na this year na 16th anniversary na ninyo o ng inyong organization. So, magsimula po ako sa pinaka-challenging na lang. Sige. So, sa pinaka-challenging, nagsimula po ako bilang isang volunteer nga po. Sa mga unang parte ng pag-volunteer ko, specifically sa I Volunteer Philippines, syempre, mas mga maliliit na roles lang yung ginagampanan ko. Pero habang patagal sa organization, palaki yung commitment mo din. So, sa I Volunteer po kasi lahat kami volunteer. So, lahat po kami may
trabaho. Tapos, tapos talagang volunteer kami, pro bono po kami sa I-Volunteer. So, isa po sa mga naging challenge ko din is paano ko ba mababalanse yung trabaho. Ako din po kasi isang grad student, yung pagtatrabaho, pag-aaral, at saka pag-volunteer. Sabay-sabay. Yes po. Pero, ang isa sa mga pinaka-fulfilling na moment po talaga kasi palagi sa akin is pag nagkakaroon kami ng activity wherein lahat kami sa I-Volunteer Philippines ay nagsasama-sama. Kasi nakikita mo talaga na nasa isang community ka ng mga tao na gustong makita yung pagbabago for social good. We want to have volunteerism for nation building. Okay. Miss Honey? Ayan, dahil nasa tinig ng kababaihan tayo, Miss Janiel, no? Pag-usapan naman natin yung role ng kababaihan pagdating sa volunteerism. Based po dun sa observation nyo, no, sa I-Volunteer, kumusta po yung bilang ng mga babae at lalaki na pumapasok bilang volunteers? And pagdating din, ganun din po, no, dun naman sa mga nagiging beneficiaries ng mga mga volunteer activities na ginagawa ninyo at ng mga partner organizations. Sa pagdating naman po sa role ng kababaihan, I'm very proud ng aming executive director ay isang babae, si Judith. So, hi Judith, kung nanonood ka. Judith. Bukod po doon, merong proper representation ng kababaihan sa executive committee. Isa na po ako sa kasama doon. And even in our partner organization, isa po sa mga organisasyon na I really worked with in the past few months ay yung Project Pearl, specifically yung programa nila na Grow PH, wherein meron silang social enterprise focusing on mga nanays. So, talagang ang isa din sa fulfilling din po sa akin kasi nagkaroon kami ng workshop na tinuruan ng mga nanay, yung mga empleyado galing sa private institution kung paano gumawa ng mga macrame pouch. So parang na-empower din sila kasi naging teacher din sila dito sa mga tao galing sa different sector. Pero kung titignan po, percentage, mas marami po ba ang nag-volunteer ng mga babae or lalaki? Sa akin pong experience, mas madaming babae. Okay. Women power pala. Women power. Ayan, maraming salamat sa first set ng mga information na nabigay mo sa amin, Miss Janiel, no? Pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa kahirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sihuan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sihuan ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, karapatang pagtaot ng media. Sa kabataan, kalikasan, pagsangon ng buong sambayanan. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sihuan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sihuan ako. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Sa buong may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin anuman ang palaki. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Si Juana ka, si Juana ka. Babae ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sihuan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Babae ako. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sihuan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sihuan ako. Sihuan ako. Sihuan ako. Sihuan ako. Sihuan ako. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madakala kanya. Tuk pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na Tara, Volunteer Tayo. Kasama pa rin po natin sa atin ngayong guest ngayong araw, si Miss Janiel Pantua ng I Volunteer Philippines. Ayan. Miss Janiel, kanina napag-usapan natin kung anong kahalagahan ng volunteerism sa national development. Ayan. So, bukod po dun sa pagbabagong na idudulot ng volunteerism sa buhay ng mga beneficiaries, ng kanilang mga communities, ano naman po sa tingin nyo yung impact ng volunteerism dun sa mga mismong volunteers? Sa I Volunteer po mismo, marami kayong maririnig ng mga storya na dating mahiyain, pero nabibuild nila yung kanilang confidence dahil sa pagvo-volunteer. Kasi sa pagvo-volunteer, hindi ka lang naman po gumagawa ng mga tasks nakikipagkapwa-tao ka, minsan nagiging leader ka pa. So talagang nabibuild ang confidence ng mga tao at saka nagkakaroon ka ng sense of community. Ayun. Nabanggit ko nga po kanina na isa sa mga fulfilling moments for me is every time na nagkakaroon kami ng activity na nagsasama-sama kami lahat. Nadidevelop din syempre yung mga skills, no? Yung Yes. kasi nga, Yes, tama po. nagagamit mo talaga yon. Lalo na kung tutulong ka sa, kunyari,
siguro yung pagbabalot. Kung may mga yun nga, relief operations. or yun nga yung sabi yung kanina, yung sample. Yung sinabi mo nga, yung, ano yun? Weaving po. Weaving, ayun. Diba? Na Yes. skilled na, pero lalo kang magiging skilled. Tama Ayan. po. Coming from that insight po, gusto rin natin ibahagi sa ating mga ka-TNK yung inyong own journey in volunteerism. Na-mention nyo po yun kanina, no? Yung challenging moments nyo, no? Bakit at paano po kayo nagsimula bilang isang volunteer? Ano po yung motivation nyo? Bakit, di ba? Sa akin, naging part kayo niyan. Yes po. Sa akin po, malaking influence yung mga magulang ko. Yung mami ko po kasi isa po siyang nurse. So, growing up, palagi ko po siya nakikita na nagvo-volunteer as nurse sa simbahan. Sa Baclaran. Opo. Correct. Tapos yung tatay ko din naman po, nagvo-volunteer din siya sa mga relief operations. So, meron akong parang ganong klaseng impluensya growing up. Pero, nagsimula po ako talagang maging active sa pagvo-volunteer. Simula po nung sumali ako sa iVolunteer. So, meron akong katrabaho dati na naging kaibigan ko kahit na hindi na kami magkatrabaho ngayon, na inimbitahan niya ako na mag-join sa iVolunteer Philippines. Tapos, din na po nagsimula lahat. Ayun. Usually nga, di ba, honey, na-mention yung nga, no, Miss Janiel, na sa simbahan, yung mother nyo, no, na nag-volunteer. Yes. Actually, di ba, sa church kasi parang 80 to 90% na nagpapatakbo ng isang church, 'di ba, ay volunteers. Yung mga paid staff, siguro mga 10% lang 'yan, or kung yun, 'di ba, yung ano lang. Pero almost lahat na nagpapatakbo ng isang ng church ay volunteers talaga. Hindi nagpapabayad, volunteer, nandoon lahat. Kaya talagang ang ganda ng kung ganon yung tumatakbo yung ano. Kaya nga nakakatuwa na yung mother mo ay nag-volunteer sa church bilang nurse. Pag kunyari siguro may missions activity. Yes po, medical missions. Medical missions, mga gano'n. Ayan, Miss Janiel. Dahil gusto pa nga natin mas bigyan pa ng, kumbaga, sneak peek yung ating mga ka-TNK kung kumusta ba ang buhay ng isang volunteer. Ayan, ang next question natin, bilang isang babae nga, no, mga kahuanan natin, kumbaga, na nandyan po sa larangan ng volunteerism, paano po nakatulong ito dun sa inyong personal and professional growth? Kasi syempre, minsan yung mga kababaihan, no, yun yung hinahanap nila, something na kailangan yung konting push to parang magkaroon sila ng talagang sense of empowerment na nanggagaling sa loob mismo nila, hindi yung sinasabi ng kahit sino. Opo. So, sa akin, maswerte po ako na nasa isa din akong community that empowers me. Bilang isang babae, first of all, I'm allowed to have isang position of leadership sa aming organisasyon. And at the same time, nagkakaroon din ako ng mga oportunidad na makausap yung mga external na mga partners namin. Kasi yung specific role ko po is corporate partnerships. So, sa pagtatrabaho ko, pag-volunteer ko sa iVolunteer, madami akong natututunan na na-apply ko din sa aking professional life. Na kumbaga, hindi ka lang limited dun sa iyong parang regular 8 to 5 job. Parang ganun, di ba? Meron kang networks na nabibuild outside your... At saka network din po. Kasi nabanggit ko din po na mga professional din po talaga yung mga volunteers namin. Mga volunteer staff. Maganda yon kasi nga, di ba, hindi umiikot ang mundo mo sa trabaho lang. Kumbaga, meron kang buhay pa other than your work, di ba? And sometimes kasi yung mga networks na to, nagagamit din natin pag kailangan meron tayong hindi alam doon sa trabaho. Tama po. Di ba? Even doon sa professional life mo, na itatawid siya hindi naman sa pagiging user-friendly. Hindi naman sa ganun. Pero yung sabi nga, naalala ko yung sabi ng professor namin before na, yung social capital na nabibuild natin. Parang ito yung, parang makakatulong sa'yo, meron kang hindi alam, may bagong pinagagawa si boss, tanong ka doon nakilala ko to doon sa isang event namin na volunteer doon sa ganito, or nakausap ko to kasi yung company nila nanghingi ng assistance din sa amin. Parang ganun, Miss Sharon. Diba? Correct yan. Dagdagan ko lang din yan. Kasi iba yun i-instill, di ba, sa mga pag-volunteer mo, yung pagpa-participate mo sa mga, kung ano yung mga activities na hindi, kumbaga, walang bayad. Opo. Hindi ka, kumbaga,
libre na ibinibigay mo. Iba yung joy na iba. Sense of fulfillment, kumbaga. Yes. Tsaka, iba rin yung, siguro kung pag kunyari, kunyari kahit sa office, di ba? Biglang, may ganito tayong activities. Dahil nga na-instill na sa'yo yung pagiging volunteer, yung volunteerism na attitude, yung parang matik na sa katawan mo to serve. Yes. Yung hindi mo iisipin, ay wala yan sa job description ko. Correct. Ako, 8 to 5 lang ako. Hindi ba yung 8 to 5? Diba? Hindi ba, yung matik talaga sa katawan mo na magbigay ng serbisyo na walang kapalit, di ba? Parang gano'n. Maganda rin yan. Para sa bayan. At dagdag ko lang po, bukod pa doon talagang nabubuksan yung mata mo sa iba't ibang mga sitwasyon ng mga tao na nasa labas ng personal mong sitwasyon. And nagkakaroon po ko ng mga experience na hindi ko ma-experience kung wala ako sa pag-volunteer. Katulad nito pong experience ko ngayon. Oo nga, di ba? Nasa radyo ka. At nasa TV rin. At syempre nasa live stream. Ayun. Okay, since we are celebrating Volunteerism Month, ano po yung hopes or aspirations ninyo as volunteer for the future of volunteerism in our country? Paano po ninyo mai-inspire yung younger generations to also embrace volunteerism? Siguro kahit na yung mga magre-retire, di ba? Hindi lang Yes. younger generations. Yes. Ako rin mag-retire na. Ang pangarap po talaga ng I Volunteer Philippines ay ang bawat Pilipino ay maging isang volunteer. Bawat Pilipino ay maging bayani kasi tinitignan namin na ang mga volunteer ay bayani. Kasi wala silang hinihinging kapalit pero tumutulong pa din po sila. Parang napapa-amen ako. Oo, totoo diba? yan, 'di ba? Yung maging nandun na yung inet na na tumulong, yung hindi katulad ng kunyari, 'di ba? May nangyari aksidente. Deadma lang. Walang pakialam. Ayoko makialam. 'Di ba? Yung mismong yung mga ganon. Kung kunyari nasanay na tayo to volunteer, nandun na agad na yung attitude na tumulong. Okay. Tsaka magandang i-stress na, 'di ba? Hindi naman kailangan yung pag nagsabing nag-volunteer yung sobrang laki nung gagawin mo, sobrang daming time nung kakainin sa iyo. In your own little ways, you can do kung ano man yung abot ng kakayahan mo at this point in time. So pwede mong iambag 'yun. Kasi maaaring sa tingin mo wala na, baka naman to, maliit lang na bagay yung kaya kong ibigay, pero malaking bagay pala 'yun dun sa magiging recipient. Correct. Nung ipagkakaloob mo, ibabahagi mo na oras at yung skill na meron ka. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman
at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. At para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin natin si Miss Janiel Pantua ng I Volunteer Philippines. And this time, basahin po naman natin ang opinyon ng ating mga ka-TNK sa ating hashtag #SaySaTNK, kung saan tinanong nga po natin sila. Ito po yung question. Bilang Pilipino, paano natin sisimulan ng new era of volunteerism sa ating sariling komunidad? At ito po ang kanilang mga sinabi. Ayan, sabi po ni Attorney Pia de Castro, mag-volunteer sa mga simpleng gawain gaya ng clean-up drive, pagtuturo sa mga bata o pagtulong sa matatanda. At gamitin ang social media gaya ng Facebook, TikTok or group chats para i-promote ang volunteer opportunities upang makapaghikayat ng mga volunteers. Okay, at sabi ni LV Pakingan, suking-suki talaga natin si Ma'am LV. Lagi siya, no? Hello, Ma'am LV. Hello. Upang maisulong ang volunteerism sa ating komunidad, maaari tayong magsimula sa maliit na gawain tulad ng pagtulong sa ating mga kapitbahay, mag-organize ng mga programa sa barangay, gumamit ng social media upang i-promote ang activities or magtayo ng volunteer group kasama ang ating pamilya at kaibigan, makipagtulungan sa mga lokal na organisasyon at maging inspirasyon sa iba upang hikayatin silang tumulong. Ayan. Sabi naman po ni Christian Ibana, bilang isang Pilipino, maaari nating simulan ng new era of volunteerism sa pamamagitan ng simpleng pagpapakain o pagkupkup sa mga stray animal sa ating barangay. Sa ganitong paraan, mahihikayat natin ang ibang mga fur parents na makilahok sa voluntaryong pagtulong sa mga hayop. Sabi naman po ni Peewee C., ang pinakamainam na paraan para pasimulan ang bagong panahon ng volunteerism ay ang kusang loob na pagsisimula mo mismo, maghanap at sumali sa mga donation drive o mag-volunteer sa mga NGO sa inyong komunidad o malapit na lugar. Sa ganitong paraan, mararamdaman mo na ang makabuluhang epekto ng magbo-volunteer, yun nga po ay natural na gaganahan kang gumawa pa ng higit mula rito. Maaari ka namang magsimula ng sarili mong donation drive o proyekto. Huwag kalimutang gamitin ang social media para i-promote ang iyong initiative at hikayatin ang mas marami pang tao na sumama at magbigay ng tulong. Sabi naman po ni Ryan Kalim, bilang isang Pilipino, maaari po tayong mag-volunteer sa maliit na bagay, lalo't ngayong nalalapit na paghahanda sa pagbabalik eskwela. O nga naman, magsagawa ng bayanihang paglilinis sa paaralan para sa ating mga anak o kapatid upang matulungan ang mga guro at masigurong maayos at malinis ang pasilidad para sa mga mag-aaral sa ating barangay. Ayan, maraming salamat po sa ang hahaba ng insights ng ating mga ka-TNK, no? Yan. So, before siguro tayo mag-proceed, Miss Sharon, doon sa ating last set of questions, hingin naman natin ng reaction ni Miss Janiel sa ating mga ka-TNK. Yung kanilang mga comments. Napakaganda po ng mga insights ng mga ka-TNK. Actually, meron po dyan nagsabi na Facebook groups, group chats. Meron din po kaming Facebook group na minamanage. Ang pangalan actually, Tara Volunteer Tayo. Sakto. Tara Volunteer Tayo. Okay. Sige. Ito naman po yung last part ng ating portion ng ating questions. It is clear that volunteerism comes in many forms. Hindi lang po siya about relief efforts. It can be in any service offered to others for free, especially to the most valuable or vulnerable. Para naman po sa mga ka-TNK natin na nagnanais ding mag-volunteer, ano po yung mga tips ninyo for them as they start their journey in volunteerism? Meron po bang do's and don'ts na nais ninyong ibahagi sa kanila para po kung gusto agad nilang makibahagi sa mga na-inspire pala sila sa sharing ni Miss Janiel. Yes. Ang
pinaka-importante po talaga is magsimula. Kung hindi kayo sigurado kung saan nyo gustong mag-volunteer, kung anong organisasyon, kung anong gagawin, kung sa tingin nyo hindi kayo yung tamang tao, huwag nyo muna isipin yun. Magsimula muna kayo. And then build the community or find your community. Kasi kapag nahanap mo yung community mo, mas madali sa'yong mag-continue Correct yan. Huwag kayong mahihiya. Yes. Magsimula na ngayon na. Yes. Ngayon At na. saka po, hanapin nyo kung ano yung mga advokasya talaga na malapit sa puso nyo. May nakabanggit kanina na mag-adopt ng mga stray animals. So, pwedeng about sa animal welfare, pwedeng tungkol sa kalikasan, edukasyon. So, kung ano yung mga advokasya na malapit sa puso nyo, mas madali din siyang i-sustain. So, siguro, Miss Janiel, may time pa tayo siguro, tanong lang namin, ano pa ba yung mga ibang, para mabigyan natin ng idea yung mga ka-TNK natin. So, sabi nga, hindi lang naman siya tuwing may disaster, may relief operations. So, bukod po doon sa nasabi nung ka-TNK natin kanina na yung mga stray animals pwedeng alagaan kasi baka para maiwasan din yung rabies sa communities, di ba? Bukod doon sa nabanggit din kanina yung mga sa school, pag opening ng school, ano pa po ba yung mga ibang klase pa na mga volunteer activities na pwede nilang pasukan para magka-idea sila? Marami po tayong mga volunteer activities ngayon, lalo na madali mag-post sa social media ng kung ano yung kailangan ng mga organization. Minsan, kailangan nila ng tulong sa pag-facilitate ng kanilang mga events. Minsan, maraming nanghihingi ng volunteer para sa graphics, paggawa ng mga posters. So, pwedeng online lang, yes, pwede pong online. Ka. Opo, even sa iVolunteer, meron kaming team na talagang gumagawa ng mga postings namin online. Kahit po ako, yung pagsagot ng email, pag-coordinate. So, kung titignan mo, parang trabaho siya sa opisina, pero pwede mo din pala siyang gawin as a volunteer. Tama yung sinabi nyo, yung mga admin support. Yes. Or, di ba, communications, yes. di ba? Kailangan ng writer. Yes, writer din po. Photographers, videographers. So, siguro, kahit sa church, syempre, merong, part na music. Yes. O kung marunong kayong choir. Choir. O kaya pag may mga events, or guitarist ba? Mga musicians po. Musicians na lang para all in. Ayan. So, may additional question. May pahabol na tanong mula, I think baka nag-text ito or nag-chat doon sa ating tech team, no? May mga issues din po ba na kinakaharap yung mga babaeng volunteers, lalo na yung mga female volunteers, no, in terms of safety, kung pupunta doon sa mga site, ganyan, or multiple burden, mga ganon? So, pagdating po talaga sa mga babae, iba talaga yung konteksto natin generally sa pamumuhay, pati sa pag-volunteer. Of course, minsan mapupunta ka sa mga communities na hindi mo sigurado yung safety mo. Kaya talaga, importante po na alamin nyo kung ano yung mga guidelines kasi most of the time kapag makikipag-volunteer kayo with an organization, meron silang mga guidelines na binibigay. Sumunod po tayo sa mga guidelines na yun. Huwag tayo lilihes kung meron mga specific location. And wag po kayo matakot. Madami pong babaeng volunteers. Ayun, biglang nawala rin yung takot. Yes. O, diba? Babaeng volunteers. Yes. Kasi nga, di ba, lalo na sa area ng health, di ba? Yes po. Yung baka mahawa, di ba, yung mga ganon. Siyempre, yung precaution pa rin. Yes, tama po. So, mahalaga dun sa, I think dun sa do's and don'ts na tinatanong kanina, yun nga, kung may guidelines na binigay yung grupo na nagli-lead ng isang volunteer activities. Kasi baka mamaya, nagvo-volunteer tayo, medyo nalimutan natin na, magstay lang dun sa ganto, wag gagawin dun sa gantong lugar, kasi may bangin na pala dun. Baka tayo pa yung i-rescue, imbis na nakatulong. No? Tama po kayo. Dadagdagan pa yung i-rescue. Kasi aalamin din natin kung anong klase yung lugar. Maaring yung terrain, mahirap pala, ganyan, at hindi tayo dapat lumayo dun sa grupo. Yun yung mga dapat. Tsaka hindi siguro yung basa-basa na lang sabak. Kunyari, alamin mo muna yung yung place na pupuntahan nyo. And siguro mag-research.
And I think yun yung maganda dun sa na-share ni Miss Janiel kanina. Nasa kanila kasi sa I Volunteer Philippines. So may matching na ginagawa. Oo. Bago nila, kasi mahirap pagka basta ka na lang naki-join, para kang joiner na dun sa mga nagta-travel, no? Joiner ka lang, tas walang proper orientation din or Idadagdag ko lang po, yung mga organization din naman na naghihingi ng mga volunteer, pina-priority din nila yung safety ng mga nagvo-volunteer sa kanila. As long as yung mga nagvo-volunteer din, susunod sila sa guidelines na set po ng mga organizers. May tanong lang tayo dun sa ating sa Facebook Live natin. Kung meron na po ba kayong recorded or reported cases nung naging victim ng violence against women, for example? Sa I Volunteer Philippines po, wala po akong so far, yes. Very good. Talagang yun din yung mahalaga na when you do volunteer, parang look for mga groups din na talagang reputable organizations din talaga na pinapangalagaan din yung kapakanan ng mga volunteers, inaalagaan nila. So, ayan. So, I think, yan, bilang pagtatapos, last na to. Meron po ba kayong mga upcoming volunteering events or activities na pwede nyo pong i-share sa ating mga ka-TNK? Lalo na po kung sila ay naghahanap nga ng ng mapagbo-volunteeran. So, i-follow nyo lang po kami sa lahat ng aming social media sites. Nasa Instagram, Facebook, nasa TikTok din po kami. Meron din po kaming YouTube channel, I Volunteer Philippines. Meron kaming running na programa sa buong taon, yung Tara Volunteer Tayo. Kakatapos lang namin ng Tara Museum Tayo, nagdala kami ng mga bata at ng mga volunteer sa National Museum. Ngayon naman, Tara Boto Tayo, yung theme namin. So, in partnership with PPCRV, running pat po siya hanggang June. So, kung gusto niyo po mag-volunteer, sign up lang po kayo sa aming website, ivolunteer.com.ph. Pag sa dadating po na July, meron kaming fun run, marathon sa Davao. So, Bayani Run. Makikita niyo po yung more details on that sa aming social media pages. Okay. At saka mag-join din po kayo sa Facebook group na Tara Volunteer Tayo. Ayun. Bukod po sa I Volunteer Philippines, may mga ibang organizations at mga volunteer groups po na nagpo-post din doon ng mga volunteering opportunities. Ayan. Okay. So, hanapin nyo lang po. I Volunteer Philippines, tsaka Tara Volunteer Tayo. Okay, mga ka-TNK, napakinggan po natin ang tinig ng isang kapwa Juana, si Miss Janiel Pantua ng I Volunteer Philippines. Ayan. Salamat po, Miss Janiel, sa lahat at syempre sa lahat ng bumubuo ng I Volunteer Philippines. Kami po dito thank you po. TNK ay saludo sa inyo dahil po sa kayo po ay mga mapagkahuwang gawat. Nasingit pa nila yun. At sumasalamin nga po sa tunay na diwa ng volunteerism. Ayan. Before po tayo, may time pa tayo na basahin ano ba mga comment dito sa ating live. Shout out daw kay King David Agreda at nakatutok din, nanonood sa live stream. Parang kilala ko to. Si Anjun Magnaye mula sa Cainta, Rizal. Ayan. Hello, Anjun. Ayan. So, nanonood din po sa atin. Ayan. CTSC, Student Affairs. Sabi nila, we support and promote volunteerism. Ayan. Sabi naman ni Ann Lacanlale Mateo, interested daw makipartner sa inyo. So, Miss Ann, punta po kayo sa Facebook page ng I Volunteer Philippines at sa Tara Volunteer Tayo. At yun, si Sean Kyle Flores ng Pampanga, yung sa CTSC Student Affairs. Yan madalas ding nakatutok sa atin sa tayo. live stream yan. Happy birthday daw po kay Miss Cherry Ann Bolado sa June 3. Sa June 3 ang birthday niya. Ayan. Ayan. Okay. Miss Sharon? Okay, sa punto pong ito, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Pura Broadcast Services sa pamumuno po ng aming direktor, si Director General Fernando Dindo Amparo Sanga, at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
At salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson na si Ermelita V. Valdavilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na nakatutok po sa atin nandito sa studio at nakatutok din po online at doon sa ating on-air. Ayan. Okay. At syempre, salamat sa iyo, rin, Miss Honey. At marami din pong salamat. Ayan, nahihilo na ako. Oo. At sa ating mga ka-TNK na nagnanais maging bahagi ng new era of volunteerism dito sa ating bansa, tara volunteer tayo. Okay. Yan. Magandang hapon, Pilipinas. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Radyo Pilipinas Radio Publiko hanggang sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng